Umalis naman agad si Steven dahil may gusto siyang itakal. Siya, kasama si Chris at ang mga pulis, ay bumalik sa bahay ni Mrs. Amanda. Sisiguraduhin ni Steven na makukulong ang masamang babae. Kung pwede lang, gusto niyang maparusahan siya ng matindi. Pero ang masaklap, walang tao sa bahay. Tumangging magbigay ng impormasyon ng security guard na ini-interrogate dahil inutusan siya ng kanyang madam na itikom ang kanyang bibig. Pero sa huli, nagbigay din ng pahayag ang security guard. Aniya, agad namang umalis si Mrs. Amanda pagkatapos gawin kung anuman ang nasa loob. May dala siyang malita. Balak niyang tumakas, sabi ni Steven. Ngayon ay kasama niya si Chris sa sasakyan. Si Mrs. Amanda ay natunton. Napagtanto na ni Mrs. Amanda na masusubaybayan siya ng mga pulis gamit ang kanyang cellphone, kaya wala man lang siyang gamit na komunikasyon ni Amanda. Ngunit syempre, ang pulisya ay palaging may paraan ng pagsubaybay sa isang tao. Hanggang sa wakas, nalaman na ang huling lokasyon ni Amanda. Anong mga transaksyon ang ginawa ni Amanda? Nakabook na si Amanda ng ticket plane. Ang babae ay tatakas sa ibang bansa na alam na siya ay pinupuntirya. Dumating na sina Steven at Chris sa airport. Walang sabi-sabi, bumaba si Steven. Sinundan ni Chris. Pumunta ka dyan, Steven, sabi ni Chris. Dumating ang mga pulis pagkatapos ni Steven. Naging tense ang kapaligiran dahil nakita ng mga tao ang dalawang pulis na tumatakbo. Bukod dito, nakita na mayroong isang Steven Richards, ang pinakagwapo sa marangal na anak, at si Christopher Lyman, ang sikat na detective, ay tumatakbo rin. Gawing napaka-curious ng mga taong nandoon. Nagsimulang tumunog ang mga bulong. Pero walang pakialam sina Steven at Chris. Patuloy silang nakatuon sa kanilang mga layunin. Ang ilan ay nagsimulang kumuha ng mga larawan ng walang pahintulot. Sigurado si Steven na ilang minuto lang ay magiging trending topic na ang pangalan niya. Pero mabuti naman, makakatulong iyon kay Camila na linisin ang kanyang pangalan. Dahil malalaman ng mga tao na ang mahuhuli niya ay ang totoong pumuslang sa kanyang namatay na dating manager. Si Steven ba yun? Oh my God! Yes, he is Steven. God! Ang gwapo niya. Tinuro ni Chris si Mrs. Amanda na nasa pila. Papaalis na ang eroplano. Agad namang lumingon si Mrs. Amanda na napansin ang kaguluhan sa likuran niya. At laking gulat niya nang makita niyang nandoon sina Steven, Chris, at dalawang pulis. Agad niyang hinablat ang pila. Ako muna, nagmamadali ako, tumabi ka, umalis ka sa daraanan ko. Sabi niya, binigyan siya ng patagilid na tingin ng iba. Nang mapagtantong balak ni Amanda na tumakbo, sumigaw agad si Chris. Hawakan mo ang babaeng iyan. Siya ay isang takas, sigaw niya sabay turo kay Amanda. Nataranta ang opisyal ng paliparan, ngunit agad niyang naunawaan ang sitwasyong magaganap. Lumapit ang security guard doon kay Amanda at hinawakan ang kamay nito. Madam, pasensya na po. Dapat po ma-delay ang flight nyo. Kailangan po muna namin kayong suriin, sabi ng security guard. Siyempre, tumanggi si Amanda. Itinulak niya ang security guard at talagang hamarang. Agad na tumakbo si Amanda ng mabilis. Mabilis na tumakbo si Steven. Tumalon sa pila ng bakod. Hanggang sa naabutan niya ang security guard. Kaunti pa. Napahawak siya sa kamay ni Amanda. You will pay the price, sabi ni Steven sa malamig na boses. Napatingin si Amanda kay Steven. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding takot. Tinusok siya ng tingin ni Steven. Nagsitayuan lahat ng balahibo niya sa leeg. Nagka-goosebumps siya. Hindi, bitawan mo ang kamay ko. Pilit na tinatanggal ni Amanda ang pagkakahawak ni Steven sa kanyang palso. Ngunit hindi ito gumana, mas nasaktan siya nito. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Steven. Hindi niya hahayaang makawala ang babaeng ito. Ikaw pala ang gumawa nitong gulo. Alam mo ba kung gaano mo pinalugi ang kumpanya ko? Dapat mong tiisin lahat ng kasalanan mo. Sinira mo ang reputasyon ng kumpanya ko, sabi ni Steven. Malakas na umiling si Mrs. Amanda. Hindi ako ang salarin. Hindi ko ginagalaw ang asawa ko, sabi niya. Ngumuso si Steven. Indirectly inaamin mo sa pagsasabi niyan, sabi ni Steven. Halika, sundan ng security guard at iba pa. Ibinigay ni Steven si Amanda sa pulis. Nakaposas ang mga kamay ni Amanda. Sir, I am innocent.
By Jesus Christ! Ako ang inosente dito, siniraan lang ako, sabi ni Amanda, sinusubukang gumawa ng depensa na halatang walang kwenta. Ipaliwanag ang lahat sa himpilan ng pulisya. Ngayon ay dadalhin ka namin, sabi ng opisyal. Muling nagrebelde si Amanda habang dinadala siya. Ang kanyang pag-uugali ay nakakakuha ng maraming atensyon mula sa paliparan mga bisita. Gaya ng inaasahan ni Steven, kinabukasan, naging trending topic ang balita ng pagkakaaresto kay Amanda. Tinago ni Steven ang phone niya. Siya nga pala, tungkol kay Camila. Nagkamalay na ba ang babae? Agad na iniwan ni Steven si Camila matapos hawakan ang babae. May inutusan siyang mag-asikaso ng ilang bagay tungkol sa babae. Wala pang narinig si Steven kay Camila. Ayos lang ba ang temptress na iyon? Curious, may tinawagan si Steven. Oh, nakauwi na siya. Okay then. Natapos ang tawag. Kahit wala pang 2 araw mula nang nasa ospital siya pero nagpumilit ang babae na umuwi. Ganun pa man, medyo nakakaalarma ang sitwasyon. Yun ang dahilan kung bakit ko siya dinala sa ospital. Baliw siyang babae, panipi. Mag-isang lumapit si Chris kay Mrs. Amanda. Hanggang ngayon, curious pa rin siya kung sino ang nagpadala sa kanya ng email in the form of evidence. Kung sakaling pumunta ang taong iyon sa bahay na ito, ibig sabihin may CCTV footage na ginagawa nila iyon. At nakita ni Chris kung sino sila. Anyway, ang galing niya talaga. I must find his or her identity and ask him to meet. Who knows na we can work together and become partners. Sa kasamaang palad, nang suriin ni Chris ang kuha ng CCTV. Ang lahat ay ganap na inalis ng may-ari. Parang si Mrs. Amanda mismo. Takot na magdagdag ng ebidensya. Pati sa web na binisita, binura na rin ito ni Amanda. Nakaramdam ng pagkadismaya si Chris. Kahit na gusto ko talagang makipagkilala sino ang nagpadala sa akin ng email na iyon. Nakipag-ugnayan si Chris kay Camila. MS. Elizalde, kamusta ka na? May gusto akong kausapin sa iyo. Kahit na wala kang pakialam. Pupunta ako sa ospital kung saan ka ginagamot, ani Chris. Oh, wala ka na sa ospital. Kung oo, paano kung pumunta ako sa bahay mo? Tanong ni Chris. Sa kasamaang palad, tumanggi si Camila. Sinabi niyang pag-usapan ang bagay na ito mamaya dahil kailangan pa niya ng kumpletong pahinga ng walang istorbo. Ah, sige, pagaling ka na, MS Camila. You are officially declared not guilty of the murder of the manager. Malinis na rin ang iyong magandang pangalan dahil nahuli na ang tunay na salarin. Bagamat may isa pa ring salarin mula sa partido ng Raffles Hotel na hindi pa nahuhuli at patuloy na iniimbestigahan. Pero sa pangkalahatan, kontrolado ang lahat, MS Camila, sabi ni Chris. Inilahad niya ang kanyang kamay, inanyayahan si Camila na makipagkamay sa kanya. Si Camila, nang hindi naghintay ng mahabang panahon, ay agad na ibinalik ang pagkakamay. Kita sa mga mata niya na sobrang saya niya. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Mr. Chris. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at kay Mr. President, sincere na sabi ni Camila. Napangiti na lang si Chris doon. My pleasure, but it's not me you should be thanking. Kaunti lang ang naitulong ko sa iyo. Bukod kay Mr. President, actually, there is a hero behind the shadows who helped me solve this case, ani Chris. Kumunat ang noo ni Camila. Isang bayani sa likod ng anino. Ulit ni Camila. Oo, tumango si Chris sa kanyang ulo. May tumulong sa akin na imbestigahan si Mrs. Amanda at nagbigay ng napakaraming ebidensya. Siya ang dapat mong pasalamatan. Sino ta? Takang tanong ni Camila. That is the problem. I don't even know who sent it. I am very interested to meet her or him. Sayang hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang identity. What is sure, if that someone helped the case, dapat siya ay isang taong nag-iisip na ikaw ay espesyal. Tumawa lang si Camila. Ay, sayang naman. Napaka-merito ninyong lahat. Lubos akong nagpapasalamat niyan. Ilang sandali pagkaalis ni Chris ay agad na lumabas ng meeting room si Camila. At sa labas, nakasalubong niya si Steven. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Camila na si Steven ang presidente. Tiningnan ni Steven si Camila pataas at pababa. Huwag kang pervert, sir, sabi ni Camila. Sambit niya sa medyo iritadong tono. Muling naalala ni Camila ang usapan ng lalaking ito sa inidoro.
Ngunit naalala ni Camila na ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya mula sa pagkakakidnap. At walang oras si Camila para magpasalamat sa kanya. Pinunasan ni Camila ang kanyang lalamunan. "Ikaw, sir," natahimik si Steven. Nang makita ang babaeng ito, hindi man lang siya nagpakita ng interes na kausapin si Camila. Yung tingin sa mukha niya, "Aish, nakakainis. Pero kailangan ko pa rin siyang pasalamatan. Ako ay isang tao na nagtataguyod ng asal. Gusto kong magpasalamat sa pagtulong mo sa akin," Camila managed to say. Pagkasabi noon ni Camila ay katahimikan na lang. Steven pa rin piniling manahimik. "Sir, gusto mo pa bang magpanggap? Wala namang interes sa akin iyon. Baguhin mo ang diskarte mo," ani Steven pagkatapos ng mahabang katahimikan. Lumitaw ang mga ugat ng inis sa noo ni Camila. "Sa tingin ko ang pagiging narcissistic na ito ay nawala. Actually, nagkamali ako. Siya pa rin ang nakakainis na lalaki sa inidoro. Una, taos-puso akong nagpapasalamat sa iyo, sir. Pangalawa, hindi naman ako nagpapanggap. At pangatlo, hindi ako interesado sa inyo. Tandaan mo itong mabuti. Sige, tapos na ang negosyo ko dito." Alam ko, medyo nasusuka sa pagmumukhang iyon ay agad na tumakbo palayo si Camila. Nagpatuloy sa pagdaldal si Camila sa mahinang boses. Medyo naririnig ni Steven. Tahimik lang ang lalaki. Patuloy na pagtutuunan ng pansin si Camila hanggang sa tuluyang mawala ang babae sa kanyang paningin. Pangalawang beses na pumunta si Camila sa kwarto ni Mr. President. Gustong-gustong pasalamatan ni Camila ang lalaking ito. Patuloy sa pagkatok si Camila. Too bad, wala talagang reply mula sa loob. Ayaw bumukas ng pinto. Definitely Mr. President is very busy. Wala ba talaga siya dito? What should I do? After all, I'm just an ordinary worker. Is it polite to meet him in person? Pero hanggang ngayon, dun pa rin ako. Know how the figure of Mr. President. Nagsimulang mag-imagine si Camila. Ang imahe ng isang lalaki na naging abo na ang buhok ngunit gwapo pa rin sa kanyang pagtanda ang unang naisip ni Camila. Dapat napaka-authoritative niya. Sinubukan ulit ni Camila na kumatok sa kanyang pinto. Ngunit narinig ng kanyang tainga ang tunog ng yabag ng mga matataas na takong. Agad na napabilang ang tingin ni Camila sa gilid. Isang magandang babae, mahabang buhok ni brunette, magmukhang napaka-elegante. Kakamustahin pa lang ni Camila. Ngunit naantala ang kanyang intensyon dahil tiningnan siya ng babaeng ito ng may mapang-uyam na tingin. Kahit condescending. Bakit ganyan ang tingin sa akin ng babaeng ito? Anong mali ko? Inis at natarante si Camila at the same time. Ni hindi nga niya kilala ang babaeng ito at wala siyang masamang track record laban sa kanya. Itong babaeng ito, anong ginagawa niya sa harap ng kwarto ni Mr. Steven? Tiyak, gusto niyang akitin siya. Ito pala ang dahilan. Hindi katakatakang si Mr. Steven ay nagmamalasakit sa kanya. Anong slot? Tuturuan ko siya ng leksyon para hindi na siya mabiro kay Mr. President. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi karapat-dapat ang isang ordinaryong manggagawang tulad mo na humarap kay Mr. President. Ilang tao lang ang makakakilala sa kanya ng personal. At hindi ka ganoong kaimportanteng tao, sabi ng sekretarya sa mayabang na tono habang ginulo ang buhok. Ipinakita ang kumikinang na bagay sa kanyang tainga. Mga hikaw na brilyante. Nang marinig ang mayabang na pahayag na iyon, ngumuso si Camila. Wala na ang kagandahang loob na ipapakita niya sa babaeng ito. Nawala ang matikas niyang anyo nang marinig ang mga mayayabang na salita na iyon. Bakit napakaraming narcissistic na tao sa kumpanyang ito? Isa ba ito sa mga pamantayan? Inis na sabi ni Camila. Naglahad ng kamay ang babae. Balak niyang magpakilala. Mas tiyak, gustong ipagmalaki ang kanyang posisyon sa kumpanyang ito sa harap ni Camila. Sa kasamaang palad, si Camila ay lubhang nag-aatubili na makipagkamay sa mayabang, sobrang narcissistic na babaeng ito. Kaya, tinitigan lang niya ang kamay at saka ngumuso. Napakayabang yata ng babaeng ito. Nakakainis yung pagmumukha niya. Nauna na ang sekretarya bulong sa sarili. Pero hindi naman mukhang nasaktan ang mukha niya. Binawi niya ang kamay niya. Introduce. I'm Stacy. Ako ang secretary ni Mr. Steven Richards, aka Mr. President. Bla bla, tugon ni Camila habang nilalagpasan ng sekretarya na natulala dahil hindi siya pinapansin. Namuo ang mga ugat ng inis sa noo ng sekretarya.
Mabilis na umikot ang katawan niya. Namula agad ang buong mukha niya. At mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya. Ikaw, Camila Elizalde, we will see. Magbabayad ka sa ginawa mo. Samantala, si Camila naman ay nagpatuloy sa paglalakad. Walang pakialam sa pagmamayabang ng babaeng mayabang. Bumukas ang pinto ng elevator. Nang papasok na si Camila ay nagulat siya sa presensya ng dalawang tao doon. Bumaba ang tingin ni Camila kay Mr. Lyman, ang detective na tumulong sa kanya. Ngumiti lang ng bahagya si Chris. Lumabas ng elevator sina Steven at Chris. Tahimik pa rin si Camila. Ngayon ay nakipagpalitan siya ng tingin kay Steven. Miss Camila, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. I want to meet Mr. President. To thank you. Pero parang wala si Mr. President sa kwarto niya. So, I decided to go, sagot ni Camila. Natarante si Chris. Paulit-ulit niyang pinagsalitan sina Camila at Steven. Samantala, hindi umimik si Steven. Nakatitig lang siya kay Camila with that flat gaze. Mr. President, ulit ni Chris. Yes, Mr. President. Ah, go on then. Nakikipagdeal ka na sa kanya, sabi ni Chris. Tinuro niya si Steven gamit ang baba. Ha, kumunat ang noo ni Camila. Anong ibig mong sabihin, Mr. Lyman? Ngayon naman ay si Steven naman ang humirit. Don't mind this woman. Napakagaling niyang umarte, sa wakas ay nakisali na rin si Steven. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nagdadrama. Laging galit ang nararamdaman ni Camila kapag nakikita niya si Steven. Naiintindihan na ni Chris ang sitwasyon ngayon. Tila, hindi alam ni Camila na si Steven ang presidente ng malaking kumpanyang ito. Ikala ko kilala na niya ang lahat. Parang hindi pa. Humalaklak si Chris. Eto, ipakilala ko siya noon. Siya si Steven Richards, ang presidente ng Richards Group. Ang boss mo, at ang kaibigan ko, ani Chris. Tumigil sandali si Camila para ay proseso ang mga salitang iyon. Pagkatapos noon ay napatingin agad si Camila kay Steven na lumiliit ang mga pupils. Senyales na labis siyang nagulat. Ha, ikaw ang presidente, sabi ni Camila na medyo malakas ang boses. Isang napaka-agresibong tunog ng high heels ang nagmula sa likuran. Agad namang tinanggal ng sekretarya ang kamay ni Camila na nakaturo pa kay Steven gamit ang hintuturo. Sabi ng mga mata niya na galit siya. Pagmasdan mo ang ugali mo sa harap ni Mr. President. Sabi ng secretary na nagtatanggol kay Steven. Pero hindi siya pinansin ni Camila. So, ikaw just keep acting like that. It's useless. You won't be able to interest me with your rating skills, woman, sabi ni Steven habang papalayo kay Camila. Commandant si Camila, lalong naguguluhan si Chris at ang sekretarya. Ano ang ibig sabihin ni Steven? Steven, teka, sinundan ni Chris si Steven, sinundan siya sa opisina ni Steven. Ngayon ay si Camila na lang at ang sekretarya. Ikaw, anong relasyon niyo ni Mr. Steven? Tinuro niya. Sarcastic na sinulyapan ni Camila ang sekretarya. Anong kinalaman niyan sa'yo? Pagkasabi nun ay umalis na si Camila. Nagkataon, bumukas ang pinto ng elevator dahil may sumakay. Maghintay. Pero nakasara ang pinto ng elevator. Tinadyakan ni Stacy ang paa niya ng malakas. Anong ibig sabihin ni Mr. Steven? May special relationship ba talaga sila ng babaeng iyon sa labas ng opisina? Habang si Camila sa elevator ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Kung totoo ang sinabi niya sa police station. Ibig sabihin conglomerate ang ama ng mga anak ko. Hindi akalain ni Camila na may mangyayaring ganito sa buhay niya. Kahit na naramdaman na niyang napakatahimik ng buhay nito. Ayaw malaman ni Camila kung sino ang nakitulog sa kanya sa hotel noon. Ngunit bumalik si Steven at tapat na sinabi sa kanya. Anong dapat kong gawin? Nalaman na ba niya ang tungkol sa akin? The Queen Couples. Or is he still a nonchalant jerk? Si Steven ay kumakain ng hapunan na ito kasama ang kanyang pamilya ng paunti-unti. Actually, umikot pa rin ang iniisip niya sa pagkikita nila ni Camila. Pagtatanong pa ni Steven, kailan ba titigil sa pag-arte ang Temptress? Lumalabas na siya ay sapat na matyaga upang makamit ang kanyang mga kasuklam-suklam na layunin. Ngumuso si Steven. Anak, napatingin si Steven sa kanyang ina na tumawag sa kanya. Hindi mapalagay si Steven nang makita ang titig ng kanyang ina.
Parang may sasabihin na hindi nagustuhan ni Steven. At tama ang hula niya sa sinabi ng kanyang ina. Steven, ilang taon ka na? Tanong ng ina. That is a rhetorical question, mother. You know yourself how old I am. No need to mince words. Agad-agad, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong iparating sa akin, ani Steven, asking his mother to get to the point. Nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Gustong iset up ka ni nanay. Isang marangal na babae. Magkaklase tayo. Anaya, childhood friend mo. Naalala mo ba? Diretsong tanong ng ina. Tumigil naman agad sa pagkain si Steven. Tumingin siya sa kanyang ina, na may masamang tingin pa rin. Naghintay ang ina. Masigasig siya kung pumayag si Steven. Pero nawala ang ngiti niya nang sabihin ni Steven. Hindi, tapos na ako. Dahil sa ayaw niyang magkaroon ng debate tungkol dito, agad na tinapos ni Steven ang kanyang pagkain at umalis. Ngunit hindi iyon hinayaan ng ina. Ano pang hinihintay mo, Steven? Nasa tamang edad na ang edad mo para magsimula ng buhay may asawa. Kailan mag-aasawa at magkakaanak? Gusto mo ba kung namatay ang nanay at tatay mo bago magkaapo? Tinatamad na tinitigan ni Steven ang kanyang ina. Palaging melodrama pagdating sa usaping ito. Wala akong balak magpakasal, Steven. Agad namang nagsalita ang ama. Napatingin siya sa anak ng matalim na tingin. Hindi sumagot si Steven. Desisyon ko pa rin yan. Hindi ka pwedeng makialam sa demandahan na yan. Agad namang umalis si Steven. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng kanyang ina. Nasa kwarto niya ngayon si Steven. Huminga siya ng malalim. Magpakasal ka. Hindi ko man lang naisip. Nakakadiri ang matali sa isang babae at mga bata sa buong buhay ko. Ngunit tila hindi sumuko ang ina ni Steven. Paulit-ulit na tanong sa kanya ng kanyang ina. Ngayon pa lang ay nakikisali na ang kanyang ama. Sa bawat hapunan, madalas na iniiwasan ni Steven na kumain sa labas para sa hapunan. Gayunpaman, may mga pagkakataon na nakakaramdam din siya ng pagod, at pinipiling umuwi. Hanggang kailan ka ba mag-iisa? Huminga ng malalim si Steven. Inay, ipagpatuloy mo pa ba ang pagtatanong sa bagay na ito? Hindi ka ba napapagod dahil paulit-ulit akong humindi? Umiling ang kanyang ina. You can't keep dodging, Steven. Sundin mo ang gusto namin ng mag-ama mo. Para rin sa ikabubuti mo. Ngumuso si Steven sa sinabi ng kanyang ina. What am not doing, anyway? My devotion to you as my parents. Ano bang kulang dyan? I always comply with your wishes. And now, even my love affairs. Don't you guys feel too greedy? Exploitation me as ang iyong anak na lalaki. Watch your words, Steven, wika ng ama. Siya ay ang iyong ina. Kung gusto mo ng mga apo, why not ask my brother to do it? He will be happy to do it for you, ani Steven. Ang kanyang mga salita ay talagang nasaktan sa kanyang ina at ama. Dahil matagal nang nawawala ang kanyang kapatid. Hindi alam kung saan. Well, medyo nalungkot si Steven sa sinabi niya. Pero hindi man lang siya humingi ng tawad. Kapatid mo, ano ang inaasahan mo sa kanya? Mas gusto niya ang buhay niyang hindi secure kumpara sa pagsunod sa sinasabi ng nanay at tatay mo, sabi ng ina. Natahimik si Steven. Wala kang ang girlfriend. Pagod na akong maghintay. Nakahanap na ako ng kandidatong pinakakapantay at nababagay sa'yo. Alam mo na ang pinili ng nanay mo. Matagal na kayong magkakilala. Walang masama, Steven. Magiging makapangyarihan kayong mag-asawa. Yung thoughts na parang fairy tale. Nasaan ang masayang pagsasama kapag nakaayos? Bobo. Napaisip si Steven. Anong mga bagay ang maaaring magpahinto sa pakikipagmatch sa kanya ng kanyang ina sa babaeng iyon? Sasabihin ko sa kanya na pumayag ka. Lilipad si Anaya dito para salubungin ka. Makikipag-interact ulit kayo para hindi maging awkward sa isa't isa. She's much prettier now, Steven. Very classy and elegant. May girlfriend na ako, huling sabi ni Steven. Agad namang tumulong ang ama. Tumingin siya kay Steven. Hindi siya naniwala sa sinabi ng anak. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang anak. Isang katulad mo, sabi niya na may nakakainis na tingin sa mga mata ni Steven. Isang girlfriend, ulit ng ina. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Steven. Tumango si Steven. Mukhang nagtagumpay ako. Sige, gagamitin ko lang itong trick. Yes, a girlfriend. Matagal na.
Hindi ko lang nasasabi sa inyo kasi feeling ko hindi pa ito ang oras, sabi ni Steven. Hindi pa rin sumuko ang ina. Kumbaga, si Anya lang ang gusto niyang pakasalan ni Steven, hindi sa ibang babae. Alinmang paraan, dapat siyang magtagumpay sa paggawa ng mga pasporo sa kanila. Si Anya lang ang pinagkakatiwalaan niyang mag-aalaga kay Steven. Basta break na kayo ng girlfriend mo, she said finally. Hindi sumasang-ayon ang tingin ni Steven. Bakit ganun? I love her. You can't make me do that. Sobrang defensive na sabi ni Steven. I don't know who your girlfriend is. I am not sure. Is she our equal? Yung achievement na nakuha niya. Ayokong maging inutil ang asawa mo. Nakakahiya naman, sabi ng ina. Nakalimutan ni Steven na talagang pinapahalagahan ito ng kanyang ina. Pero hindi sumuko si Steven. I can't. She's pregnant. Nabuntis ko siya. It's been 4 months of pregnancy. Ngayon hindi lang ang tatay ang umuubo kundi pati ang ina. Pareho silang napatingin kay Steven na may pagtataka. Hindi lang sila actually, pati na rin ang iba pang nasa paligid nila. Nakabuntis si Steven ng babae. Kahit nakilala si Steven bilang isang taong ayaw talaga sa mga babae. Kaya, ang katotohanan ay nasira ngayon. Buntis, sabi mo. Paano na? Namula ang mukha ng kanyang ina. Nagalit siya, syempre. Oo, I can't break up with her. Nasa kanya na lahat ng proof na kasama ko siya. Kung pinagtaksilan ko siya, magagalit siya at sasabihin niya sa mundo na minura ko siya at irresponsible. Can you imagine? How masama ba ang pangalan ko sa mata ng lipunan? Natahimik agad ang ina. Paano nangyari iyon, Steven? Wala kang suot na proteksyon. Tanong ng ina. I love it raw. Feels so great. Harap-harapan niyang sagot. Pinandilatan siya ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng kanyang anak. Nagsisinungaling ka. Wala kang manliligaw, sabi ng ina. Ngunguso si Steven. Hindi naman ako nagsisinungaling. Tumingin sa kanya ang kanyang ina na may mapang asar na tingin. Patunayan mo. Dalhin mo siya dito, sa lalong madaling panahon. Nagmura si Steven sa loob. Hindi pa rin iniisip ni Steven kung sino ang dadalhin niya sa kanyang ina mamaya. She's busy, casual na sagot ni Steven. Ngayon naman ay ang kanyang ina naman ang humirit. See, you can't even bring her to me, Steven. Halatang nagdadahilan ka lang para hindi kayo magkasundo. No more offer. You can't refuse to marry Anaya. She will. Bago pa matapos ang sasabihin ng kanyang ina ay pinutol na siya ni Steven. Next week. I will bring her to you next week. I'm not bragging at all. Seryoso ako sa sinabi ko. And when I can prove it to you, you have to stop asking me to marry the woman of ang pipiliin mo ay nasusuka ako, sabi ni Steven. Nagpalitan ng tingin si Steven at ang kanyang ina. Hindi mo na kailangan makipag-usap at dalhin agad ang girlfriend mo na sinabi mong buntis. Naghihintay ako, sabi ng kanyang ina. Siyempre, ngayon, naguguluhan pa si Steven dahil sa kalokohang iyon. Bagay, sobrang pinagsisihan niya ang mga sinabi niya. Sino ngayon ang dadalhin niya sa kanyang ina? Ah, damn it. Kahit na ito ay isang walang kwentang bagay. Pero sobrang nakaka-stress sa akin. 4 na araw na ang nakalipas mula noong punong-puno ng debateng hapunan iyon. Ngunit hindi pa rin nahahanap ni Steven ang tamang tao. Sino ang dapat niyang hanapin ng tulong upang mahanap ang tamang babae? Alin, syempre, ang hindi magbubunyag ng sekreto. Kaninong mga bibig ang maaaring mahigpit na sarado at napakamasunurin sa kanya? Napatingin si Steven sa phone niya. May message na pumapasok. Curious, agad niya itong tinignan. Tila, ito ay isang mensahe mula sa kanyang ina. Binuksan ni Steven ang mensahe at nagsisi sa huli dahil mas lalo lang siyang ikinadismaya ng kanyang ina. 3 araw na lang ang natitira sa deadline mo para dalhin ang buntis mong manliligaw. Kung hindi mo siya isasama, saka hindi mo talaga matatanggihan ang laban na inihanda ko para sa iyo, Steven. Inis na inilapag ni Steven ang kanyang phone sa mesa. Nang masama ang loob niya ay biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Pinayagan naman siya ni Steven na pumasok. Malamang, sekretarya iyon. Sir, magalang niyang bati. Ibinigay kay Steven ang pinakamatamis niyang ngiti. Umaasa na si Steven ay masindak dito, ngunit sa totoo lang, si Steven ay hindi gaanong interesado.
Napasulyap lang siya saglit. Actually, naiinis talaga yung secretary. Gaano katagal na niyang ibinibigay sa lalaking nasa harapan niya ang pinakamahusay sa kanya. Ang sweet niyang ugali. Ilang taon na niyang pinagmamasdan ang lalaking ito. Ngunit wala pa ring resulta. Ano ang dapat niyang gawin? Ngunit sinusubukan ng kalihim na maging propesyonal. Ginawa niya ang kanyang mga nakagawiyang tungkulin gaya ng dati. Hanggang sa dumating ang oras na kailangan niyang magsumbong tungkol sa presensya ni Camila. Ngayon si Ms. Camila ay present. And she looks very healthy, she report. Sa tuwing isusumbong niya ito, laging tamad ang boses niya. Nang marinig ang pangalan ni Camila na binanggit, may naalala si Steven. Camila, ha? Nakalimutan na niya ang babaeng iyon dahil sa mga problemang kinakaharap niya. May isa pa akong gawain para sa iyo. Yes, sir. Tawagan mo si Camila sa kwarto ko. Tila labis na nagulat ang sekretarya nang marinig ang biglaang utos. Sorry, hindi nagustuhan ni Steven na kailangan niyang ulitin ang mga salita. Tumingin si Steven sa sekretarya na may matalim na tingin. May dahilan kung bakit pinatuloy ni Steven ang babaeng ito sa pagtatrabaho sa kanya. Kahit na alam ni Steven na laging pilit na inaakit ng babaeng ito ang atensyon niya at halatang nakakainis, aminin ni Steven na napakaganda ng trabaho ng babaeng ito. Kahit na hindi na niya kailangan pang ulitin ang mga sinabi niya dahil laging nakikinig sa kanya ang sekretarya niya. Pero sa pagkakataong ito, unang beses pa lang. Kailangan ko bang ulitin ang utos ko, Ms. Secretary? Tanong niya sa mahinang tono. Senyales iyon na hindi niya nagustuhan ang nangyari kanina. Agad namang natahimik ang sekretarya. She cleared her throat. No, sir, narinig ko ng malinaw ang utos mo, sabi niya. I'm sorry, patuloy niya. Hindi sumagot si Steven. Pero, ano po ang gusto ni Ms. Camila na pumunta ng personal sa kwarto niyo, sir? She asked very politely dahil hindi niya napigilan ang kanyang curiosity, na kung saan ay isang malaking pagkakamali. Remember your position. I don't need a reason to tell you why I want her to come to my room. Gawin mo ng maayos ang orders ko. Iyon lang ang trabaho mo. Naiintindihan mo ba? Sobrang sakit makarinig ng mga salitang ganyan. Agad na ibinaba ng sekretarya ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay kumikinang pa. I understand, sir. Now go. Gawin mo ang hinihiling ko sa iyo. Sige po, sir. Ngumuso si Steven. Iniisip niya talaga na may chance siya sa akin. What a delusional woman she is. Wika ni Steven.